Lei, pumatay ng mga sanggol. Partikular na tina-target ang mga sanggol na tinulungan niyang ipanganak. Nang marinig ni Liche ang mga salita ng kanyang tiyuhin, nanlamig ang kanyang gulugod at biglang nanikip ang kanyang mga mag-aaral. "Tito, saan mo ito narinig?" Huminga ng malalim si Liche, lumubog ang kanyang puso, at mabilis na nagtanong. Ang matandang iskolar, na may umuusok na tubo sa kanyang bibig, nagbubuga ng malabo na usok, malalim na sumimangot sa isang karakter na, "Chuan, hindi ako naniwala noong una." Ngunit si Shishi ay inihatid ni Lola Lei, hindi ba? Kaya, nagpunta ako sa aking paraan upang magtanong sa paligid. Totoo, ang mga pamilya ng mga namatay na bata. Nagkagulo silang lahat sa opisina ng gobyerno ng Outer City. Naglabas ng warrant ang gobyerno, at aktibong hinahanap nila si Lola Lei. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan mo mismo ang notice board sa opisina ng gobyerno. Ang warrant ay nakasabit doon. Mas seryoso rin ang boses ng matandang iskolar. Bagamat nagsisisi siya na si Shishi ay hindi isang lalaki, siya ay isang punla pa rin ng pamilya Lee. Pagkarinig ng ganoong balita, ang una niyang naisip ay mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Shishi. Itong si Lola Lei daw, ay sumamba sa Spirit Infant Master, naniwala sa mga turo ng Spirit Infant Sect, at ganoon nga, pumatay, buntong hininga, kasalanan talaga, mga bata pa lang sila. Bahagyang nanginginig ang boses ng matandang iskolar, at nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga, na patuloy na gumuguhit sa kanyang tubo na umuusok. Ang ekspresyon ni Liche ay naging lubhang seryoso, at ang kanyang puso ay nasuspinde sa pag-aalala. Para kay Liche ngayon, si Shishi ang pinakamamahal niyang anak na babae. Kung may nangyari sa kanya, madudurog ang puso ni Liche at sisisihin ang kanyang sarili. Ang pagprotekta sa kanyang anak ay tungkulin ng isang ama, ang responsibilidad na dapat niyang pasanin. Salamat, tiyo. Aalamin ko pa at maghahanda ako ng maaga, seryosong sabi ni Liche. Mabilis na tumango ang matandang iskolar, pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay, "Dahil nandito ako, maaari ko ring bisitahin si Shishi." Si Liche ay hindi nakaimik, nakatingin sa mahiyaing matandang iskolar, hindi siya masyadong nagsalita at dinala siya sa loob ng bahay. Nang makita ng matandang iskolar si Shishi, ang kanyang matandang mukha ay todong ngiti, na parang namumulaklak sa isang bulaklak. Hindi niya sinang-ayunan ang pagiging bata ni Shishi. Ngunit ang pagmamahal niya kay Shishi ay tunay. Malapit nang dumating ang iyong hipag, at ang sabi ng iyong ina ay matulis ang kanyang tiyan, ibig sabihin ay lalaki, hey. Sana ang bata ay maging kasing ganda ni Shishi, sabi ng uncle, na nanginginig sa tuwa. Ang kanyang panganay na anak na lalaki ay ikinasal, at ang kanyang anak ay dapat ding ipanganak sa taong ito. Asawa, habang wala ako sa bahay sa mga oras na ito, kailangan mong i-lock ng maayos ang mga pinto at bintana. Huwag mong buksan kahit kanino kahit sinong tumawag. Matapos paalisin ang matandang iskolar, si Liche, bago tumungo sa trabaho, partikular na pinaalalahanan si Zhangya. Si Zhangya ay natigilan. Ngunit hindi siya nagtanong, masunurin lamang na nagpahiwatig na gagawin niya ang sinabi. Nag-aalala, dumating si Liche sa notice board ng opisina ng gobyerno at talagang nakita niya ang wanted na nakapost para kay Lola Lei. Si Lei Chunlan, pumatay ng 7 bata. Lahat sila ay inihatid niya noong 1 taon.
HM. Delivered a year ago. So kailangan bang matugunan ng lahat ng pinatay na bata ang 1-year-old requirement? Nakasuot ng conical na sombrero. Tiningnan ni Liche ang abiso at nag-isip ng malalim. Ngunit hindi siya nang ahas na magtiwala sa sarili niyang mga kaltas. Paano kung pinili ni Lei Chunlan na hampasin ang mga batang katatapos lang ng isang buwan? Hindi kayang kunin ni Liche ang panganib na iyon. At hindi niya kayang bayaran. Mukhang kailangan kong maging isang wood carving master sa wood carving shop. Kung may proteksyon ako sa wood carving shop ni Shu, at least ligtas ako. Huminga ng malalim si Liche. Ibinaba ang kanyang sombrero, at tinungo ang wood carving shop ni Shu. Pagdating pa lang niya sa wood carving shop, nakita niya si Master Chen, na may puting buhok at balbas ngunit namumula ang kutis. Nakaupo sa isang upuan, humihina ng himig at umiinom ng long. Little Lee, dumating ka na. Balita ko sasali ka sa wood carving assessment. Haha, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob na kumuha ng pagsusulit pagkatapos lamang ng isang buwan ng self-study. Natatawang sabi ni Master Chen nang makita si Liche. Ang buong pangalan ni Master Chen ay Chen Dabao. Ngayon ay 68 taong gulang, at siya ay isang senior master sa wood carving shop ng Shuji. Matagal nang kwalipikado si Chen Dabao na sumali sa Shuji sa Inner City. Ngunit hindi niya gustong pumunta, mas piniling manatili sa wood carving shop sa Outer City. Hindi lang si Chen Dabao, ngunit ganoon din ang naramdaman ng iba pang mga wood carving masters sa shop. Dahil dito, naguguluhan si Liche, bakit hindi sila pumunta sa Inner City? Narinig niya na ang mga kondisyon ng pamumuhay at lahat ng iba pa sa Inner City ay mas mahusay kaysa sa Outer City. Ikaw na binata, sa kabila ng apela nito, ang Inner City ay puno rin ng panganib. Ngayon, ang mundo ay nasa kaguluhan, ang mga masasamang espiritu ay laganap, ang mahiwagang templo ay nakatayo. Ang iba't ibang mga sekta ay tumataas, at ang Imperial Court ay hindi matatag. Ang kontrol ng korte sa maraming mga lungsod ay matagal nang bumaba. Kaya ang bawat lungsod ay nasa ilalim ng kontrol ng mga lokal na maharlikang pamilya. Sa mga maharlikang ito, mayroong walang katapusang alitan at alitan sa kontrol ng mga lungsod at sa malawak na interes na hawak nila. Para sa amin lumang buto, ang pagpasok sa Inner City ay tulad ng pagtapak sa isang maelstrom na hindi namin makayanan. Dito sa Outer City, kahit na medyo mas malala ang mga kondisyon, umaasa sa sarili kong lakas ng loob.